The signing of the AET will be a defining moment in our effort to bring to justice those who have acted against the law. Pagtitibayin ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Extradition Treaty ang pagtutulungan ng mga bansa sa aspeto ng paghahatid ng hustisya at pagtiyak na walang kriminal na makatatakas sa batas. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng 13th ASEAN Law Ministers Meeting sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang nalagdaang extradition treaty na ito ng ASEAN member states. This treaty harmonizes legal principles commonly found in international agreements, including the extradition of nationals, procedures for provisional arrest and documentation, mechanisms for the settlement of disputes and implementation, amongst others. Ang extradition treaty ay isang formal na kasunduan ng mga bansa na nagtatakda ng alituntunin, kondisyon at pamamaraan ng paghahatid o pagbabalik sa isang individual na pinaghihinalaan, kinasuhan o nahatulan sa isang krimen sa estadong may karampatang jurisdiksyon. Ang 11 member states ng ASEAN na lumagda sa kasunduan ay ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ding magtulungan ang mga miyembro ng ASEAN at mapaghandaan nito ang iba pang banta sa seguridad. While the AET will strengthen us in combating conventional cross-border crimes, we must also consider the emerging transnational challenges that will require all of us to work more effectively now and in the future. I speak of the threat of cybercrimes and the ethical and legal implications of artificial intelligence. We must ensure that our laws can govern the digital space fairly and securely. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.